Ito ang nakakagimbal na balita ngayon na tila usap-usapan sa mundo ng social media. Tila bilang na lamang umano sa daliri ang pananatili ni Senator Tito Soto sa kanyang pwesto matapos ngang umugong sa mundo ng social media na tila magkakaroon muli ng regodon sa Senado dahil sapat na umano ang nakuhang boto ng senador at abogado na si Alan Peter Cayetano upang ipalit sa pwesto at matanggal bilang Senate President itong si Vicente Tito Soto. Gaano nga kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ito nga ang magandang balita na dapat malaman ng taong bayan matapos ang ginawang pagsuspinde ni Soto sa ginagawang investigasyon ng Blue Ribbon Committee patungkol sa maanumalyang flood control projects, ay inamin naman ni Senador JB Ejercito na siya at ang apat pang senador ay pinag-iisipang umalis sa majority block ng Senado na pinamumunuan ni Senate President Vicente Tito Soto. Ayon kay Ejercito, hindi raw malinaw ang direksyon ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomaly sa DPWA at halatang inililihis na umano nito ang issue upang mapagtakpan ang kaniyang amo at mastermind sa korupsyon sa flood control project. Kaya't narito, panoorin pa natin ang full video. Katapusan na ng mga tuta. Nako, magkakaroon na ng review doon. Konting tiis na lang mga banateros, dahil talagang nalalantad na itong mga tuta. Lalong-lalo na, hindi lang sa Kongreso, hindi lang sa mga pulis, hindi lang sa politiko, sa Senado. Okay, dito muna po tayo. Nag-leave si Senator Amy Marcos sa group chat ng mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso sa gitna ito ng pagkakadawit ng mga Senate members sa anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Sa social media post, isinaad ng senadora na ang laman ng kanilang group plenary session at hearing ay panggigipit lamang sa kapwa senador. Ito ay habang sa kamaraan niya, tanging si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico lang ang nasangkot. Ito po, etong sinasabi ni Amy Marcos, nag-leave siya sa GC. Ako talaga, kahit ako mismo wala akong kahilig-hilig minsan sa GC kasi nasasayang yung oras dahil minsan puro kwentuhan lang naman, 'di ba? Walang ano, but depende po 'yan. Kaya lang, eto si Amy nag-resign din. Nag-leave sa GC dahil sabi niya, puro senador lang naman ang nasasangkot dito sa flood control pero yung Kamara hindi. Yan po yung talagang matinding problema ngayon. Alam nyo po, simula nang pumasok itong dalawa na ito, etong mag-best friend na ngayon, di umano ay nag-aaway na rin. Siyempre, ganyan ang kataingan kung sino bida di ba? Talagang mga damon nyo, ang habol niyan kung sino nang bida. Itong dalawang tong senador na pumasok, simula nang nakaupong Senate President tsaka Blue Ribbon Chairman, nagkaletse-letse na po ang investigasyon ng Senado. Simula nung naging senador yung dalawang yan, nagkaletse-letse na po ang Senado. Di nyo ba na po na yan? Pinagtatakpan, di umano itong Congress. Pinagtatakpan nila itong si Saldi at si Tambi. Hindi naman nila gusto matumbok yung mastermind. Ang gusto nitong mga ito, itong dalawang ito, di umano ay mapagtakpan, wag umabot sa mastermind. Kaya ginulo nyo ng Senado Alam mo, katraidoran po yan. Sobra po yan. Isipin mo, yung kagrupo mo, halimbawa ako, Banateros, ilalaglag ko yung kagrupo ko dahil may kikitain ako sa kabila. Or ilalaglag ko yung grupo ko dahil makakakuha ko ng promotion sa kabila. Ilalaglag ko yung kagrupo ko dahil babango ko doon sa kabilang grupo. Diba? Hindi ibig sabihin, pagka may mali yung kagrupo mo, ipagtanggol mo, hindi po yun. Hindi po yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po dito, patas. Bakit ang naging problema sa mga insertions, naging bahagi ng parking at kasagasa ng pera, diyan ang itinuturo Congress. Ang patuloy na dinidiin itong dalawang tuta, mga senador. Pilit nilang dinidiin. So, ilaglag. Ilaglag na lang yung sarili nilang grupo para makaligtas yung kabilang grupo. Ganyan po ka-traidor itong dalawang to. Kaya wala akong karespe-respeto dan sa dalawang mama na yan Diba? Hindi naman nila habol yung matulungan ng bansang Pilipinas. Ang habol, mapagtakpan yung mastermind. Ayon pa sa senadora, kapag may sakuna o delubyo noon, lahat ng senador sa tulong ng pamumuno nito ay nagkukumaho. Isa pa yan, di ba? Ngayon, asan si Lacson? Asan si Tito? Tumutulong ba?
Di ba? O, ang sinasabi niya, mas mabuti pa yung noontime show. Maraming naitutulong kaysa sa ibang senador sa atin. Di pumunta ka na lang sa Itbulaga. Kasi sa Itbulaga may naitutulong ka dyan sa Senado. Wala eh. Ulitin ko, nagka-leche-leche ang Senado simula na pumasok ang Senate President. Wala kang naitutulong. Ginulo mo pa ang investigasyon. Ito naman si Ping Duwag. Pagsagutan sa Senado, ayaw. Ang gusto sagutan sa social media. Ano ka ba ding? Ano ka? Isumbong mo kay Twitter? Kapulis mong tao, ganyan ka dumiskarte. Pambihira, aga-aga. na manawagan ng pagkakaisa at nagpapaikot ng ambagan. Ngunit ngayon anya, siraan ang inaatupag na. Mas malala pa si Lindol. Dagdag pa ng presidential sister, ilang batas Ako hindi ko pinagtatanggol si Amy. Ito, alam naman ito. Alam naman ng mga manunood natin, especially yung mga banateros. Ang banateros po, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Alam nyo naman binabanatan natin to si Amy, di ba? Kasi sa tingin ko fake to. Pero dito, hindi ko siya pinagtatanggol. Pero tama yung sinasabi. Shoot naman yung sinasabi ni Amy. Oh. So, balita natin. Di ba? Patas lang po. Yan ang banateros. na ang kanyang naipapasana sa Senado habang busy sila sa pang-aapi sa kapwa senador. Apila ni Senator Amy, tigilan ang pagmamagaling at pang-aaway. Alam mo, eksaktong-eksakto yung sinabi ni Amy. Yun na yun eh. Yun na yung buong kwento nung pumasok yung dalawang tuta. Sinisentro nila yung mga senador. Pambihira kayo, mga senador, nang dahil sa inyo, kung sino man ang bumoto dyan kay Senate President Tuta Soto para malipat. Kasi kasabwat kayo eh. Kahit kung hindi nyo ginawang Senate President siya, hindi magkakaloko-loko. Bumoto kayo dyan eh. O, di ba? Nang dahil dyan, naging Senate President. Ang ayos-ayos ng investigasyon ni Marcoleta, pinalitan. O, anong nangyari? May protection ngayon si Tambi. Di ba? May protection ngayon si Bongbong. O. Pero, ito tingnan ninyo. Ha? Maganda tong balit. Kaya naman, may post si Mark Lopez na ganito. Nakuha ko sa Facebook ni Mark Lopez to. Wala pa bang video footage ang staff ng Senate President na nagliligpit na ng mga gamit? Naku, sana makunan nyo. Dahil nung si Tambi, di ba, nung naglilipat, nakuhanan. Sana ito makuhanan din. Ito, may pahiwatig dito si Mark Anthony Lopez. Papaltan na to si Tito Soto. Iba na. Di ba? Binalita natin yan last week. Anytime soon, papaltan na yan si Tito Soto bilang Senate President. Marami nang hindi masaya sa kanya eh. Baka may alam si Mark Anthony Lopez or baka parehas yung alam namin. Kasi di umano. Ito from the inside nabalitaan ko. Nako. May maganda tayong balita next week. Baka sa Lunes lang. Nako, maganda na hearing ulit. Kasi alam mo, konting kembot na lang mga kapatid. Konting kembot na lang mga banateros. Matutumbok na si Bongbong. Hindi lang matumbok-tumbok dahil may proteksyon kay doon sa dalawang tuta. Pero pag napaltan yan, konti na lang. Abangan natin. Posible yan. Next week, malapit yan. Maganda tong post ni Mark Anthony. Ito, ipapakita ko. Meron pa isa na kadugtong nito na posibleng patunay. Tandaan nyo, yung sinabi ko, okay, hindi ko sinabi ang galing sa hangin. Meron na po yan. Naku, Jesus. Gusto nyong marinig, yung susunod na Senate President. Naku, gusto. Hindi. Baka baka ang pangalan nila or apelyido nagsisimula sa C. baka alam. Ito, tingnan nyo po itong post na ito. Ito, nakuha ko to kung di ako nagkakamali sa ABS eh. Okay? Anong sabi ni Ejercito? Ejercito says, he and 4, liwanagin ko, 4 others considered leaving Soto-led Senate majority. Bakit importante yung 4? Kasi nga, di ba, 15 ang bumoto kay Tito Soto sa majority. Siyam, doon sa minority, dyan sa grupo ng Duterte Black. Pag yung 4, lumipat sa minority, dyan sa Duterte Black, yung Duterte Black, majority na naman. Kasi 9 plus 4, 13. Eksakto. Eksakto. Malalim po ang ibig sabihin niya ni Ejercito kasi pag may 13 na, iba na. Iba ng Senate President.
Definitely, pag iba na Senate President, iba na ang magiging Blue Ribbon Chairman. Definitely, pag iba na Blue Ribbon Chairman, kembot ka lang, mga kaliwat kanan lang, yung mga ilang 8 counts lang, si Bongbong na. Sigurado na yan, matutumbong lang si Bongbong. Wala namang patuputunguhan to Makahagalaw ba si Saldico kung walang Tambi? Makahagalaw ba si Tambi kung walang Bongbong? Sindikato yan. Di ba? Di umano. Hindi ko sinasabing sindikato per se. Pero galawan yan to commit a crime. What is the crime? Yung ghost projects. Flood control projects. Hindi po pwedeng makaiwas si Bongbong dyan. Nag-insert siya na nag-insert. Di ba? Para kang nag-insert. Tapos nabuntis, sasabihin mo, hindi ka kasali? Loko-loko ka dyan. Pumayag ka? Pumayag ka may mag-insert sa'yo, hindi ka kasabwat? Lokohan mo, Bongbong. Eto na. So, kaya lang ito yan. Kung ako kasi meron tayong balita, ipapahiya to si Tito Soto. Di ba, aalala nyo, bigla na lang silang nag-coup. Di ba ganyan ang ginawa nila kay Cheese? Talagang nung papunta na kay Bongbong, Siyempre, may bilyar dyan. Alam nyo naman ang problema ng bilyar ngayon, di ba? Binabanata ng DOJ. So, siyempre, kailangan nilang pumanig konti doon. Patuloy pa rin binabanatan si bilyar. Di ba? Yan ay galaw ng administrasyon na para hindi lumipat sa kabila. Chilling effect. Sige, tutuloy-tuloyan ka namin. Sige. Pero kung ako sa inyo, bilyar, binabanatan din na rin lang kayo? Binabakbakan na rin kayo? Hindi, alam nyo yan, hindi yan po pwedeng walang kamay ang presidente dyan. May kamay ang presidente, sekretary niya yan Sino bang naglagay dyan? Executive department yan si Boying. Diba? Utos ng presidente yan, idiin kayo. Isipin mo, ang laki ng anomalya, kayo ang dinidiin. Sinong nadidiin? Bilyar, Cheese. Si Tambini, hindi nila mabanggit-banggit, puro postponement. Si Saldi, puro postponement. Na itatakas na yung pera, postponement pa rin ng postponement. Si Bilyar, binabak. Hindi ko pinagtatanggol si Bilyar. Kung may kasalanan niya, ibitayin nyo. Kung gusto ninyo, nasa sa inyo. Basta nasa batas. Ulitin ko lang, basta nasa batas. Pero, total, ginigipit na rin kayo. Labanan nyo na ng todo. Kaya nga ako, tuwan-tuwa ako nung nilabanan ni Cheese Escudero Laban mo na todo-todo. Kasi alam naman ng tao nakasuporta Alam naman na ginigipit lang para maproteksyonan yung ibabaw. Ilaban mo na to, Bilyar, lipat na kayo sa kabila. Di ba? Napunta lang yan dyan dahil nagkagipit-gipitan May Cayetano pa sa kabila. Yung kapatid, pwede na rin lumipat. 4 na sila. Si Subiri, lilipat na rin yan. Di ba? Balak ipahiya. Pero kung ako sa'yo, Tito Soto, since ipapahiya ka lang, mag-resign ka na lang. Mas maganda yun. Sabihin mo, total, hindi na masaya ang aking mga kasamaan sa paglilid ko as Senate President. I would rather go down. And then, we elect sino ang susunod na Senate President. Ika nga, graceful exit. Kesa, yung ginawa ninyo na pakudeta ni Lacson, gagawin sa'yo. Sa bagay, kung paano ka humusga sa iba, yan din ang magiging basihan kung paano ka huhusgahan. But it's your choice. Mapahiya ka o mag-resign ka. Next. Ito po, tingnan natin ito. Ito yung isang parte naman ng tuta. Tandem yan buy one, take one yung tuta. Ito yung isang tuta. Sabi niya, ramdam ko ang ating kaibigan na si Mayor Jenny Barsaga bilang mayor ng Dasmariñas City. Abala sa paglilingkod sa kanyang nasasakupan. Ang huling bagay na kailangan niya ay ang kasamaan ng mga taong ginagamit ang kondisyon ng kanyang anak na si Kiko para isulong ang pansariling agenda sa politika. Ayan. So, lumalabas nanay niya. Nanay ni Kiko, binabanatan. Pinuri, pero binanatan si Kiko Barsaga. Tingnan mo naman to si Kiko. Si Senator Ping. Para kang Pinky. Hindi bagay sa iyo. Kaya ping, ping. Parang may binaril. Ping. Pero parang Pinky. Pinersonal na personalan ang laban. Personal na siya. Iba na ang atake mo. Meron akong mga may nag-aaway. Nagkakilalang mga dingba. Wala na di ba? Kunwari, pinuri yung nanay, tapos binanata naman si Kiko na parang may sayad.
Ano ba yung kondisyon ng kanyang anak? Alam mo, kung may sabit man, may sayad man si Kiko, at least, hindi bading. May paninindigan. Diba? Doon sa tama. Hindi yung alam nyo ng mali, alam nyo ng mastermind, pinagtatanggol nyo pa. Diba? Dapat may tayo. Kaya ang sagot naman ni Kiko, wala kang bang salamin sa bahay? Di mo ba alam na ginagamit ka lang ni Romualdez at Marcos? Pasok sa mga shoot na shoot. O baka alam mo, pero mas importante sa'yo ang pera kaysa dignidad. Yun. Kayo, tanungin ko. Ha? Susundan ko yung sinabi ni Kiko Barsaga. Tanong ko, lagay nyo dyan sa comment section. Sa tingin nyo ba si Ping Lacson, hindi ba niya alam na ginagamit siya na tuta ni Bongbong Marcos at ni Tambi? Or nabayaran? Yan lang ang sinasabi ni Kiko Di ba? Yan lang. So, gusto ko marinig ang inyong opinion. Lagay nyo dyan sa comment section. Hindi niya alam ginagawa siyang tuta o bayad. As simple as that. Pero ako, kung opinion ko tatanungin nyo, sa tingin ko mas doon sa bayad. Bakit? Hindi naman ganyan kabobo si Lacson na hindi niya nararamdaman. Pulis to, tandaan ninyo. Hindi niya alam na inuuto siya, ginagawa siyang tuta. I don't think inuuto siya. Baka nagpapauto siya sa ngalan ng pera. Di umano. Posible po, posible. Pero may isa pang bagay na maaaring hindi pera ang pinagbumulan kung bakit nagpapakatuta to si Lacson. Remember yung election? Gumalaw po dyan sila Garcia. Yung talo nagiging panalo, yung panalo nagiging talo. Sabi nga nung iba, pasok ang Duterte. Di ba? Dinimanda pa yan sa pangunguna ni Atty. Torion dahil doon sa mga anomalya dyan sa eleksyon. Posible na baka ito si Tito Soto at si Ping Lacson, posibleng hindi talaga nanalo sa eleksyon. Ginawan lang ng paraan, magic. Diba? Posible lang, posible. Magic, alam naman natin, ang kalakaran, andyan sila Garcia, alam naman natin, hawak yung Comelec, di ba? Gaya na sabi ko, may anomalya dyan. So nagbabayad utang si Ping at si Tito. Maaring hindi naman sila bayad, kaya lang nagbabayad utang dahil ginawa silang ginawa silang senador. Diba? Nanalo sila Posible din yan. Is yung bagay na yan. Or, yung sinasabi ng iba, posibleng madumi rin Baka mamaya, meron silang mga kamag-anak or sila mismo may dungis na pinoprotektahan. Hindi natin alam. Si Ping Lacson ba may mga kaso na delikado? Na baka pag nabuksan ulit at nahalungkat, makulong. May mga ganun ba? Ako'y nagtatanong lang. Nagtatanong laang tayo, ha? Si Tito Soto, 'di ba? Baka mamaya may lumabas na baho. Especially pagka alam mo naman 'di ba sa kalalakihan ano yung medyo malulupit na baho. Pagka lumabas 'yan, medyo talaga may iskandalo. So, pumani ka na kung dun saan malakas para hindi mahalungkat kung ano man ang hawak. Baka lang naman, ha? Hindi natin alam, no? Yan yung mga opinion na lumalabas dahil I will not really believe that Tito Soto and Ping Lacson are that stupid na hindi nila alam na inuuto sila. Mapaka-imposible. Kayo na lang po humusga kung nabayaran or sila ang nagbabayad utang dahil nanalo silang senador or merong baho dahil ganyan ang gawain ng administrasyon, di ba? Pag hindi ka pumanig sa kanila, yung baho biglang lumalabas. Pati isipin mo, pati tennis court lumabas ni Magalong. Pati yung asawa ni Marcoleta lumabas, di ba? Ganyan silang gumalaw. So, posible baka may baho ito na baka may kaso si Ping or si Tito Soto may dating kaso na hindi natin alam. So, kayo, gusto ko makita ang desisyon nyo. Anong sa tingin ninyo? Ilagay nyo dyan sa comment section. Tingnan po natin. Di ba? Gaya ng sabi ko sa inyo. Kaya maraming congressman ngayon tahimik. Iilan lang ang politikong talaga nag-all out. Bibihira sila Chanco, Chis Escudero, Marcoleta, Kiko Barsaga, yung nag-all out talaga. Bakit? Kasi may kanya-kanyang dungis at alam nila naghahalungkat ang gobyerno pag kinalaban mo. Diba? Basahin ngayon natin to sinabi ni Kiko Barsaga. Di naman talaga iimbestigahan ni DOJ Rimulya ang mga congressman. Baka kasi madamay ang anak niyang si Kong Ping Rimulya. Naku, anak na naman ni Boying. Ano ba yan? Hindi ako nagsabi niya, Boying, huwag ka magagalit sa akin, ha? Baka kumuha na naman kayong vlogger, Baka may vlogger na naman titira sa amin.
Ganyan-ganyan yung nangyari before eh. But anyway, baka madamay yung anak mo. Anak mo naman. Bakit madadamay? Bakit madadamay? Madadamay lang naman kung dawit sa ghost projects. Kung kasabwat sa mga kontraktor. Kung nagsubi ng pera sa flood control. Di ba? Bakit madadamay kung malinis? Bakit ka naman matatakot kung malinis? So, ano pinapahiwatig dito ni Kiko Barsaga? Dawit sa flood control ghost project ang anak niyang si Ping Rimulya, pambihira. Ping again! Yan po yung sinasabi natin, mga Ping talaga. Yung sinasabi natin na posibleng yan ang nagagamit ng administrasyon. Maaring yung iba tinatakot, yung iba hinahalungkatan, naglalagay sila ng kaya hinahalungkat nila pag may kumalaban para chilling effect, di nyo na gawin. Oy, wag na kayong kumalaban sa amin. Mabuti pa, tahimik na lang kayo. Diba? Diyan na lang kayo kasi, sa totoo lang, this is not about the Boying Rimulya or yung anak ng si Ping. Iilan lang ba talaga ang politikong malinis? As in malinis. Iilan ba dyan ang virgin? Baka mabilang natin sa daliri eh. Kasi naging kalakaran yan na sabi nga nila, ang politika po sa bansang Pilipinas, naging negosyo ng politiko. It's just a matter of mangungulimbat ka ba ng konti para masustain mo lang yung humihingi sa'yo ng tulong? Or sugapa ka na tipong bumibili ka na ng private jet, 10 bahay sa Forbes Park at meron ka pang ilang chopper. Ganun to the extreme. Meron yung talagang this is not about Bongbong alone. Kahit naman hanggang panahon pa nung kanyang tatay up to now. 'Di ba? Siguro it's very very safe to say mas madaming politiko ang loko-loko. Hindi man sobrang loko-loko, pero tumira rin, kumupit din. Halimbawa, hindi ko sinasabing nangurakot si Magalong ha. Halimbawa si Magalong. 100 million yung tennis court di umano. Okay? Pero sabi naman ni Magalong, hindi naman siya kumita dyan. Nagalit pa nga siya. Posibleng may kumita sa ilalim niya. Hindi natin alam. Pero, ipipilit yon. Di ba? Parang yung ginawa ng confidential funds kay BP Sara, 150 million, kaliliit lang yan. Pero, para takpan mo yung mata mo sa bilyon na kurakot nila. Kasi, yung maliliit na yan, pag pinutok yan ng media, kay tennis court yan, binanggit yan ni Claire, binanggit siya ng mga mainstream media. Kay 150 million confidential funds yan. Pag inaraw-araw yan ng media, pag inaraw-araw yan ng mga komunista, pag inaraw-araw yan ng congressman, mapapasama ka. Nagigets na po yung point. So, pikit ka na lang sa bilyong kinukurap namin para yung mga 100. Sa madaling salita, kayong mga bubuit, tahimik na kayo. Ganyan po ang nangyayari. Ang hirap na laban. May nangamusta sa akin sa Amerika. Shoutout sa iyo ha. Nakasama ko to sa Amerika. Maraming salamat. Hindi ko nabanggitin yung pangalan mo. Pinasyal pasyal. Niya ako dun sa Amerika. Sabi niya, tinanong ako, sabi niya, bro, kamusta ba? Malaki na ba pag-asa natin? Sagot ko sa kanya, bro, honestly, medyo mahirap ang laban. Bakit? Ang daming yumaman sa Pilipinas. Baha ang pera. Vloggers sa kabilang kampo? Nakaw. Ulan. Politiko? Lespo? Wala. Tingnan mo Senado anong nangyayari. Di ba? Hindi makapasok-pasok sila Marcoleta, inaharang ng 2 tuta. Same thing kahit sa vlogger. Pero ngayon, yung balita namin sa vlogger, medyo sumasablay na daw ang bigayan. Kasi nawala na yung sa flood control. Hindi na sila makakulimbat ulit eh. Kaya lang yung trolls. Ang lakas ng trolls ngayon. Grabe. Halatang-halata mo eh. This is the same nung panahon ni Bongbong Marcos. Pag pumasok yan, isang bulto, sabay-sabay. Alam mo, tinetest ko yan eh. Meron akong post na gitna. Tapos, kakantiin ko halimbawa si Bongbong. May mangilan-ngilan na trolls. Kasi pag clinic mo, walang pangalan. Ay, walang nakalakang profile, walang post. Pero pag kinantiin mo si Tambi, pambira.
No, ang baho. Ang bihira. Pag pinost mo, Tambi, subukan ninyo. Papasukin kayo ng trolls. Ang daming nagtatanggol. Sabi ko, halata to. Pag binisita mo, walang post, nakalakang profile, 5 years ago yung post, yung mga ganon. Yung, ano to? Biglang binuhay yung dating Facebook. Nakikita nyo yung galawan? Kasi ramdam na ramdam eh. Parang, ang bihira, sabay-sabay sila oh. Meron bang Facebook na walang post? Diba? So, eto yan. Tanong dito sa post ni Kiko Barsaga. Kasabwat ba yung anak ni Boying sa Ghost Projects? Aabangan natin kasi makakalkal lahat yan pag napalitan ng Senate President at iba na ang Blue Ribbon Chairman.